Have you ever felt frustrated dahil hindi ka maging consistent sa habit na gusto mong ma-form? Yung tipong ganadong-ganado ka sa umpisa. Talagang, yes, this is it. Yes, this is my year. Ito na talaga. And then after a few days, balik na naman sa dati. Okay, so malamang ang problema ay you're relying on willpower. You're relying on motivation. And today, I'm going to teach you a way para hindi na mahirap mag-form ng new habits, para hindi ka na magsa-struggle at mag-push ng sarili mo, but the habits themselves will become automatic and will flow in your day-to-day life. So, stay tuned. Welcome to Realizations with Clarissa, where productivity meets well-being. I'm Clarissa Dunan, and as a mother, wife, entrepreneur, and leader, I know how overwhelming it can be to build success while also staying healthy, fulfilled, and present for your loved ones. That's why I created this podcast to share my realizations and one core truth that well-being is the foundation of success, happiness, strong relationships, and impact. Here we'll talk about mindset, habits, and simple shifts that bring more energy, calmness, and joy into your life and work. Enjoy the show. Naiintindihan ko kung gaano ka-challenging mag-form ng new habits. I've been there for many years. Yan, wala talaga akong kagana-gana mag-exercise o matulog ng maaga o ayusin yung kinakain ko or paano ba i-clear yung mind kapag grabe yung overthinking, grabe yung negative thoughts o ilang araw na dinadala yung negative emotions and paano ba maging masaya, lalo na with my family, paano maging fully present with my family and so on and so forth. And ilang beses ko din trinay yan sa journal, sa New Year's resolution. Dati nag-New Year's resolution pa ako. And then sa umpisa lang okay. O tas balik na naman sa dati. And karamihan sa mga nakakausap ko din, ganun din yung struggle. So part yan ng pagiging human being, di ba? So there's no shame in that. Pero ang good news ay merong better way, merong easy way. At buti na lang, meron ng mga nasulat na libro tungkol dyan. And ito, one of them is Atomic Habits. I highly recommend this book. Actually, tatlong beses ko na to, naulit-ulit, and every time na binabasa ko siya, meron akong natututunang bago o mas naiintindihan. So, please, read this. O kung nabasa mo na to, pero di mo pa na-apply, basahin mo ulit. And paunti-unti i-apply mo. Kasi nung in-apply ko talaga siya, ibang-iba na yung buhay ko. Oh, marami akong binabasang libro, mga courses, o kung ano-ano pa, I listen to podcasts. Pero ito talaga yung nagbigay ng sistema, paano ko i-apply yung changes na yun sa buhay ko. Kasi iba yung nakarealize ka lang, o nagkaroon ka ng insight, okay yun. Pero ang tanong is, paano yan magiging habit? Kasi hanggat sa hindi mo yan nagiging habit, wala ring magiging change. Tama? O, so ngayon, ibang-iba na yung buhay ko, yung pag-exercise, consistent na, mas maayos yung pagkain ko, yung tulog ko, grabe, ang sarap na, nawala na yung insomnia ko for several years. Grabe, hirap na hirap ako dati matulog. I'm happy, I'm present for my loved ones, and sa mga kausap ko din, may habits na ako. Pag may kausap ako, ito yung gagawin ko. If I want to get things done, ito yung sistema. Pag nasa CR ako, kapag ganito, ganyan, kapag naguhugas ng kamay, kapag nagsha-shower, kapag nagtututbrush, lahat yan. May habit. And sa umpisa lang, naging, kumbaga sabihin nating, very conscious yung effort. O, makakalimutan pa, di ba? Pero once na nag-usap-usap na yung neurons mo, dahil paulit-ulit mong ginagawa, ano, ang tawag dyan neuroplasticity, pag sila nag-form na ng new connections, automatic na yan na kumbaga hindi mo na kailangang i-memorize yan. Di ba? Parang pagtututbrush, kahit hindi ka nag-iisip, nakakatapos ka mag-toothbrush or nauumpisahan mo mag-toothbrush, di mo na kailangang i-push yung sarili mo. Yan yung power ng habit creation.
At lahat ng habits mo, natutunan mo din lang yan, na-form mo. So, any other habit na gusto mong ma-form, same system din lang i-apply mo. Pero yung maganda is, meron siya, diyang kumbaga, shortcut, merong sistema para yan, mas madali mo siyang ma-form at hindi ka na struggle ng struggle dahil kumbaga, lagi mong pinupush yung sarili mo. Tapos, nakaka-frustrate kasi kumbaga, kapag ikaw tinatamad, tapos nakalimutan mo, diba? Yan, you feel bad kasi parang feeling mo, di ka disiplinado. So, today, we will learn something better than that na kumbaga, yan magiging automatic na. And that's through the power of developing habits. And you are creating a system around your habits. Kasi ang common na mistake ay ano, inaasa natin sa motivation, inaasa natin sa willpower. O, di ba? Kailangan disiplinado, di ba? Kailangan gawin lang, kailangan lang talaga focus lang, kailangan push yourself hard. O, nakakatulong syempre ang discipline. Pero kung aasa ka lang sa motivation, it comes and goes. May mga times, di ba, nagising ka sa wrong side of the bed o hindi mo alam. Iba yung mood mo, o di ka ganado mag-exercise o kung ano man yan, right? So kung iaasa mo sa motivation, ang important habit sa buhay mo, hindi ka talaga magiging consistent kasi part ng pagiging human ay ano, up and down ang motivation, up and down ang mood. At ang willpower, kahit gaano ka kadesidido, kahit gaano pa yung kaimportante para sa iyo, nauubos din ang willpower. Isipin mo na lang kung mula umaga hanggang hapon, hanggang gabi, hanggang hating gabi, pinupush mo yung sarili mo, o di ba? O, sa personal life mo, sa trabaho mo, sa mental health mo, sa fitness mo, sa finances, talagang madidrain kung willpower lang ang inaasahan mo. Hindi kasi yan reliable, yung willpower, yung motivation, finite resource yan. So, hindi yan sustainable kung dyan ka aasa. So, you need to look for something that's more reliable. Okay? Otherwise, sa umpisa ka lang ganado. Di ba, na-experience na natin yan. Sa umpisa, very excited tayo, but then after a few days or after a few weeks, nagki-quit na. At dahil doon, guilty na tayo. O, hindi kasi ako disiplinado. Bumababa na yung self-esteem. At dahil bumaba na yung tingin natin sa sarili natin o yung confidence natin, o lalo tayong nawala ng energy. So, type in the comment sa baba, ano, relate. Hashtag relate. Yan, nakaka-relate ka ba? Na-experience mo na ba to? And malamang sa malamang oo. Kasi nga part ito ng pagiging tao. So there's no shame in that. Yun nga lang kapag hindi natin to ginawa ng paraan, pag paulit-ulit-ulit-ulit itong nangyari, ano ang consequence ng mistake na to? Very inconsistent tayo sa mga importanteng bagay sa buhay natin, di ba? Leading to frustration, self-doubt, and eventually wala na tayong confidence sa kapasidad natin. And of course, kapag hindi natin nagagawa consistently yung mga importanteng bagay, syempre stuck tayo, hindi mag-change yung sitwasyon natin. Hindi tayo makakaalpas sa challenges natin. And also, isa pa na nakaka-drain ay kung lagi tayong ang aasa sa willpower, sa motivation, sa pag-push ng sarili natin. Push, bangon, di ba? Nakakaubos nga ng energy yan. Parang kumbaga, pinupush mo ng pinupush yung sarili mo instead of looking for something that will flow easily and naturally. Yan yung gusto natin. I believe lahat tayo na experience na to ng paulit-ulit. Kaya nga, di ba, meron ng stigma around New Year's resolution kasi ilang beses hindi natutupad. Sa umpisa, grabe, punong-puno ang mga gym. After New Year, punong-puno ang mga gym. O, pagdating ng mga mid-January o February, ayan, pawala na naman. So talaga ito, this is really a common challenge. Kaya nag-attend ka ng training, nag-attend ka ng personal development seminar or course. O sa umpisa, grabe, ganado, yes, yes, na-hype. Merong initial euphoria. But then remember, yung mga emotions na yan, yung motivation, yung excitement, it fades away after a few days. Lalo na, life happens. O, di ba? Meron na namang stress. Ayan na, nawala na naman ng motivation. Papalitan na natin yan. And we start with replacing the beliefs underlying this common mistake na umaasa lang sa willpower and motivation
para magkaroon ng discipline around the habits that are important to us. So ano ba talaga yung key sa real habit building? Yan yung systems that make the habits easy and automatic. Kasi pag easy yan, pag automatic yan, right, hindi ka na mahirapan kasi sumusunod na yung katawan mo. Hindi mo na kailangang pilitin yung sarili mo. And how do we do that? How do we make these habits easy and automatic? And the answer is what? Habit stacking. So ano yung habit stacking? Yan yung kung ano yung mga ginagawa mo na ngayon, kung ano yun na yung parte ng routine mo, araw-araw ikakabit mo dyan yung gusto mong i-form na habit. So, kaya nga habit stacking, yung ginagawa mo na, ipapatong or ipipigibak mo, or ididikit mo, i-connect mo dyan, yung i-form mo na habit. So, kung ano man yung current na routine mo, yan yung nagiging cue, yan yung nagiging trigger para gawin mo yung desired habit mo. Okay, so instead of forcing yourself to remember, instead of pushing yourself, diba na, gawin mo, gawin mo, gawin mo. Tinitraining mo ang brain mo to do the new habits whenever you are doing what you are already doing in your current routine. Perfect example, araw-araw tayo nagto-toilet. Tama, several times a day. So dahil ginagawa mo na yan, right? Wala kang choice, gagawin mo talaga yan. Napakagandang example yan na mag-habit stacking ka dyan. So for example, ako, ang dami kong hinabit stacking sa pagpunta sa toilet. So isa na dyan ay, whenever I go to the toilet, I pay attention to my breath and I relax my body. Okay? So, sa umpisa, syempre, conscious effort kasi hindi pa nagfo-form yung sabihin natin neural connections, hindi pa na-memorize ng aking puso't isipan, right? So, talagang iniisip ko lang, okay, pagpunta ako sa toilet, ito yung gagawin ko. Pero dahil paulit-ulit-ulit, di ba, repetition, yan talaga yung, yan yung kailangan para ma-master yan ng neurons natin, ng katawan, right? So ngayon, kahit hindi ko isipin, pagpasok ko ng toilet, nare-relax ako, nare-relax yung mind, nare-relax yung body. Kasi syempre, I focus on my breath, I relax my body. So kung ano man yung mga ino-overthinking, o kung ano negative thoughts, negative emotions, naglalaho. So that's how habit stacking works. And I will show you different formulas. Kasi syempre, sistema nga, 'di ba? System. Para hindi mo na kailangang i-memorize or kumbaga i-remember kung ano yung gagawin mo. Lagyan mo ng mga recipe yan. At tinuro din yan sa librong Atomic Habits and iba pang libro on habit formation. So yung mga experts tinuturo talaga yung habit recipe. So iyan kung nakikita nyo sa video, kung nakikinig kayo sa podcast, hindi nyo nakikita ang video, I'm holding cards, mga index cards. Maliliit lang yan na sinusulat ko dyan yung mga habits using a formula. So ang tawag ko dito, habit recipe cards. So sa umpisa, binabasa ko yan ng binabasa araw-araw. Tapos syempre, whatever we see regularly, nare-remember natin. Ang nare-remember natin, syempre mas ginagawa natin. And eventually, yun na nga, repetition breeds mastery. Hanggang sa hindi ko na kailangang basahin to. So itong nakikita nyo makapal, di ba? Yan, mga process na yan. Na-integrate na yung habits na yan. Di ba sabi ko, wow, grabe, hindi, lahat, hindi halos lahat, lahat ng magagandang habits na meron ako, yan, produkto yan, nitong habit recipe cards, nitong sistema na ituturo ko sa inyo today. So ano ba yung recipe na yan? Ano ba yung formula na yan? So one is, pwede mong gawing trigger is after. After I blank, so ano yung existing habit mo? I will blank. Ano yung new habit mo? So, after I blank, I will blank. So, yan yung sequential stacking. Ibig sabihin, sequential yung pagkasunod-sunod. Para nagiging automatic na. Kasi pag wala kang sistema, okay, ano ang gagawin ko sunod? Kailan ko to gagawin? Inabot ka na ng 30 minutes, di ka pa nakaka-decide kung ano yung gagawin mo o kung kailan ka mag-exercise, kung mag-exercise ka ba. Na-experience mo ba yan? Kaka-decide pa lang, inabot ka na ng, di ba, katakot-takot na energy and time ang nasayang. Right? So, samantalang kapag meron kang cue, after ko gawin to, ito na yung gagawin ko. So, ito yung mga real-life examples ko. After I lie down to sleep, I will focus
on the sound of my breath. Kaya ako sobrang bilis ko na makatulog. Diba? Kasi automatic, nagsha-shutdown ang utak, wala nang mga overthinking, kasi nakafocus na sa sound ng breath ko. Ano pa? After I brush my teeth, I will floss. Oh. After I turn on the blender, I will do my silly dance. Di ba? Kaya kung nandito ka sa bahay, makikita mo ako pag nagbe-blender, ako sumasayaw ako. Di syempre kapag silly dance yan, di tawa ako ng tawa. My joy. Di ba? Ibig sabihin yung blender nakakos ng joy. Imbis na magmuni-muni ka dyan. Right? Sumayaw ka at laughter. Laughter is a medicine to the heart. Tama? Ano pa? When I turn on the kettle, kasi mahilig ako uminom ng tea. Di ba? Cheers! Yan. Pag turn on ko ng kettle, di ba inaabot yan ng 1 minute or more kung punong-puno yan, right? Ano ginagawa ko? Nagsa-squats ako. Squats. Oh, right? When I turn on the kettle, I will do squats. After I walk my daughter to school, I will walk while listening to an audiobook. Ayan, 30 minutes yan na naglalakad ako. So, yan yung after blank, I will blank. So, ikaw, pause mo to, and then, isipin mo, ano yung mga pwede mong gamitan ng formula na to? After I blank, I will blank. Right? Another formula is while. While blank, I will blank. So while, habang ginagawa mo yung existing routine mo, ano yung gagawin mo na desired habit mo? So maganda tong gamitin kapag yung isa ay pwede mong gawin passively. Passively, ibig sabihin hindi kailangan ng intense effort and concentration. So ito yung mga real life examples ko na araw-araw kong ginagawa. While doing my hair and makeup, I will listen to an audiobook. Di ba? Gumanda ka na, natuto ka pa, nag-improve pa ang iyong buhay. Ano pa, while doing my house chores, kasi syempre dito sa UK, walang katulong, walang yaya. Di ba? Na-maximize ko yung pagtrabaho sa bahay. I will listen to a podcast or an audiobook. While I wash my hands, ito grabe ilang beses ko to ginagawa kasi syempre ilang beses tayo naguhugas ng kamay natin. While I wash my hands, I will pay attention to how my hands feel. Kaya kung hindi ka sanay, pag nakita mo ako, naguhugas ng kamay, may papikit-pikit pa yan. Inaamoy ko pa kamay ko niyan. Siyempre, grabe ramdam na ramdam ko yung tubig, yung sabon, yung tuwalya pag nag-dry na. Di ba? Anong epekto niyan? Peace. Joys of simple life. Right? So yan yung sinasabi nating fully experiencing and enjoying life. Hindi na kailangang pumunta sa Bahamas o kung saan pa man para ma-enjoy ang buhay. Kundi kahit nasa toilet ka, kahit naguhugas ka ng kamay. Right? Grabe. Meron kang intense joy, satisfaction, fulfillment, inner peace. So ano ang benefits niyan? Itong while formula na to, while blank, I will blank. Yan, maganda yan kasi it doesn't take extra time kasi sasabay mo lang sa ginagawa mo. Samantalang yung after I blank, I will blank, may gagawin ka after, right? So this one, yung while formula, this is great nga kapag passive yung isa, tapos yung isa active. Huwag mo tong gawin kapag pareho kailangan ng active focus mo. Like for example, huwag mo tong gagawin na while I'm listening to someone, I will text on my phone. Huwag ganon kasi pareho yun. Kailangan active concentration na meron ka ding full presence para doon sa pinapakinggan mo at sa kinakausap mo or sa tinitext mo. Yun na, malinaw yun na kumbaga, you're not doing things na kumbaga, you're not habit stacking para mag-multitask, para lalo kang mabisi at ma-stress. No. So anyway, this is very good, especially if you're busy. Na parang wala akong panahon mag-meditate, wala akong panahon mag-exercise. Di ba? Habang nagbo-boil ka ng kettle mo, o habang nagre-restart ka ng computer mo, may pwede kang gawin dyan. Makailang push-up ka niyan. Okay, and the third formula that I'm going to teach you is yung when formula. Situational naman to. Situational stacking. So, when blank, I will blank. So this is great when you want to create a responsive habit. For example, ito, mga real life examples na naman to. When I feel stressed, I will take
three deep breaths. Oh, yung pa lang nawawala na yung stress kasi hindi na ako nakafocus dun sa stressful thought. Pag hindi pa rin nawala yung stress, eto yung sunod kong habit. When I feel stress or any negativity, I will check on my thinking. Tapos doon ko na okay. Kasi iniisip ko na naman yung ganito, yung ganyan. Okay. Aware na ako kung saan nanggagaling yung stress ko. Ano pa, when I'm with my loved ones, I put away my phone and I clear my mind para focus talaga ako sa kanila at nai-enjoy ko sila at nai-enjoy din nila ako. 'Di ba? Kasi talo pa ng isang oras na fully present ka with your loved ones kahit nasa bahay ka lang. O, mas okay pa yan kesa isang buong weekend kayong magkasama na ikaw puro ka, 'di ba, phone o kaya isip ka ng isip ng kung ano-ano, you're not really there with them. And ano pa, when I'm talking to someone, lalo na I do a lot of coaching, ang daming mga meeting. When I'm talking to someone, I pay attention to their eyes and truly listen. Nakakatulong yun sa akin kasi bakit? Kung hindi ako nakafocus sa itsura nila, o sa mata for example, o sa buhok nila, or sometimes I pay attention to my breath. Kung hindi, kung ano-anong iniisip ko, mental chatter. Right? So ikaw, ano yung mga habits na pwede mong i-form using yung when I blank, I will blank, or while I blank, I will blank, or after I blank, I will blank. O, di ba? Blank, blank, blank. So, pause this video and you can start writing your habit formulas. Alright? So, yun nga, gawa ka ng habit recipe cards kasi mas madali kapag nakasulat. Oh, kung hindi, madali mo makalimutan kung iisipin mo lang. And yun nga, gawa ka ng sistema na mababasa mo yung habit recipe cards mo every day. At yun nga, dahil nababasa mo siya, mas maalala mo, mas magagawa mo, at pag nagagawa mo paulit-ulit, yan na yun. Nag-uusap-usan na ang neurons mo hanggang ma-realize mo, ay, automatic na siya. Then you won't need the cards to remind you. Now, ano yung magiging epekto kapag meron kang sistema around your habits like itong tinuro ko sa inyo? Mas nagiging effortless na, nagiging consistent ka na kasi nga sumusunod na yung katawan mo. And mas pleasurable siya kasi yun nga hindi mo kailangang i-push yung sarili mo kasi yun nga kasama na siya sa mga ginagawa mo na. Mas madali siya, mas madali talaga siyang i-form at maging sustainable kasi your habits fit your daily life. Kasi in-stack mo sila, pinigibak mo sila sa existing routine mo na. Right? Hindi ka na kumbaga mag-create ng brand new schedule from scratch para i-accommodate yung new habits na gusto mo. Na yan yung mahirap. I-reinvent mo yung buong routine mo. Right? So ito, it maximizes what you're already doing. Yan. So kumbaga nagkakaroon kang double the results sa every task kasi meron kang habit stacking. So, palitan na natin yung belief na kailangan i-push natin ng i-push yung sarili natin para maging successful tayo sa personal life and sa professional life natin. Because success is not about trying harder or pushing yourself too hard. It's about making things easier, making things flow. At yan yung purpose nitong automating the habits, right? To create a system around the habits. Yan yung kailangan natin. Design your habits, not force them, right? Because systems, habits, beat willpower and motivation every time. Right? Kasi pag sumusunod na yung katawan mo, hindi mo na kailangan ng motivation. Kasi gagawin mo na yan. Tinatawag ka na ng katawan mo. Kasi yan yung inuutos na ng neurons mo. But what if, yan, life happens. What if, pagod na pagod ka? O kung ano man yan. Tapos talagang hindi mo nagawa yung habit. Oh, that's alright. That's part of being human. Don't be hard on yourself. Kasi ang mahirap niyan is kapag nilabel mo na yung sarili mo na di maasahan, hindi disiplinado, o kung ano-ano pa na label, bumaba na yung self-esteem. Don't do that. Instead, have compassion for yourself. Have empathy. It's hard enough to live in this world as a human being. And you're doing a lot already. You're doing a lot for your family, your health, your work. Oh,
Ang dami-dami mong inaasikaso. So have empathy. And hindi naman to yung katapusan ng mundo. You have another chance and more chances to do it again, to try again. So for now, o kapag yan na-experience mo yan, that you feel bad, na, nag-skip ako, di ba? Okay, empathy and then explore. O explore, ano yung nag-work? O ano, how far have you gone? O kahit pa yan, hindi pa araw-araw, hindi pa several times a day. O kahit isang beses mo lang magawa, ayan, that's an accomplishment. Celebrate that. And then explore how can you make it easier. What's working, what's not working so well, and what can you do differently next time para maging mas madali na siya sa'yo. Okay, and check ano yung gift niyan. Ano yung gift niyan sa'yo? Yung feeling of frustration, yung pagiging self-critical na naman. Right? Ano yung ino-offer niya na opportunity for you to learn? Maybe it's not just teaching you how to form new habits, but also how to have more self-compassion or how to silence that inner critic or how to embrace yourself as a full human being with ups and downs, with all the imperfections na lahat meron tayo. Diba? While also learning how you can move forward next time. So you have a choice. Either you keep relying on motivation and willpower and keep on struggling and pushing yourself to try harder and harder and harder, or you use habit stacking to make your habits effortless and automatic. Yan. To let your habits flow and guide you kung ano yung sunod mo nang gagawin. O ano yung pipiliin mo? Option 1 or option 2? Type in the comment below. And I hope marami ang pumili ng option 2 na gawin itong habit stacking na to. And if that's the case, yan, pili ka. What is one habit na gustong-gusto mo talagang ma-develop? And gawan mo na yan ng habit recipe card. Alright? And I would be very happy to see your habit recipe. Ano ang sinulat mo? Share that para mas maraming tao din ang ma-inspire to create their habit recipes. And sulatan mo pa ng iba pang recipe yan para sa iba't ibang area ng buhay mo later. So stick ka muna sa isa. That will be easier for you. One habit at a time. And if you're still struggling to form these habits or gusto mo mas mapabilis yung pag-develop ng habits na to, book your free consultation para mapag-usapan natin how you can create systems or even dig deep ano ba yung mga patterns of thinking and believing and feeling and behaving na hindi nakakatulong sa'yo to have the life, the relationships, the career, the business that you want. So book your free coaching consultation at pag-usapan natin how coaching can help you. If you enjoy the episode, share it with someone who might need it. And subscribe or leave a review. It will really help spread the message. And if you're ready to have more time and energy for what truly matters to you, grab a free copy of the Teach Business Workbook. The link is below. It will guide you through 3 simple steps so you can create more space in your life and work. Until next time, remember, your well-being comes first.